What's up? Magandang araw po for today's vlog. So, nandito na naman tayo ngayon sa Taytay Rizal sa may motorcycle city para i-feature ang kanilang Ruby 200. So, titignan natin yung kanyang specs. Buwang crowd din natin siya. Titignan natin yung kanyang latest price update. So, magkano yung pwede natin i-down tapos yung magiging monthly compensation natin. Para tignan natin ito na rin. So, at pinakabit ko nga muna ang side mirror ng KTM Duke 200 para mas pogi tingnan. Ayan, so bago tayo magpatuloy sa ating vlog ngayong araw, baka naman pwedeng pakilike muna ng video. Tapos pakisubscribe na rin sa hindi pa nakasubscribe. Click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kung mahilig ka sa mga sports naked bikes, street bike, swak nga swak sa'yo ang video na to. Kung ang hanap mo ay medyo mas mura, dito ka na sa Duke 200 dahil may less sila ngayon at 28,000. So bali ang kanyang SRP ngayon ay pumapatak ng 150,000 lamang. So mas mahal pa ang mga scooter na nasa 150cc category pataas. So bago ang lahat, ipunta muna tayo sa kanyang specs. Ang kanyang engine displacement ay 199.5cc to be exact. Single cylinder, dual overhead cam, liquid cooled FI, 6-speed manual transmission, may compression ratio na 11.3:1, may anti-theft alarm, may bore and stroke na 72mm by 49mm, may fuel consumption na 35 kilometers per liter. Ang kanyang fuel tank capacity ay 13.4 liter. May maximum power ito na 25 horsepower at 10,000 RPM. May maximum of torque naman ito na 19.3 Nm at 8,000 RPM. Nilagyan ito ng single disc brake na 300mm sa unahan, tapos sa likuran naman ay single disc brake na 230mm. Dual channel ABS na rin to, ibig sabihin harap at likod ay naka-ABS na. Ang kanyang gulong sa unahan ay nilagyan ng 110 70 by 17 mags type, naka-tubeless na rin ito. At sa likuran naman ay may sukat na 150 60 by 17 mags type din and then tubeless. So ang kanyang suspension sa unahan ay 43mm WV Apex upside down fork. So ibig sabihin to, ang kanyang telescopic fork dito sa unahan ay inverted telescopic fork, at ang kanyang suspension naman sa likuran ay 10 step adjustable WV Apex monoshock. Napakaganda ng kanyang mga suspension. Pagdating naman sa kanyang mga ilaw, ang kanyang headlight ay naka halogen bulb pa, naka automatic headlamp on, pero present dito sa unahan yung kanyang daytime running light. So yung mga signal lights niya is LED, pati ang kanyang taillight ay LED na rin. So pagdating dito sa kanyang instrument panel ay naka digital. So ang kanyang console features dito ay present ang speedometer, tachometer, trip meter, odometer, orasan, ABS light, fuel gauge, gear shift light. Tingnan natin yung kanyang seat height. So susukatin natin kung pasok sa height ng mga Pilipino. Kung pasok sa height natin na 5'5 hanggang 5'6. So tara. So, susukatin natin ang kanyang seat height. Una natin. So, ito yung kanyang position na pagkakas natin na sporting bike. Tapos sa akin natin ang 5'6". Ang una natin ito So ayan mga dude, so abot na abot pa naman natin sa height natin na 5'5 hanggang 5'6. So may seat height siya na 822mm, so abot pa naman natin, pero medyo tiptoe nga lang tayo. May ground clearance din ito na 155mm, so safe na safe siya sa mga humps, tapos sa malulubak na daan. Tapos may curb weight naman ito na 159 kg, so kayang-kaya natin siya. Kung mahilig ka sa mga sports naked bike, tapos mukha siyang big bike talaga na pasok sa budget mo, at the same time napakatipid niya dahil 180cc lang siya, ipasok sa iyo ang video na ito. Ipapakilala natin ang Benelli 180S.
Yo, what's up? Magandang araw mga dude. For today's vlog, halos 3 weeks tayong walang upload. Magre-review tayo ng motor dahil nung nakaraan pumunta tayo dun sa Benelli Antipolo. Nakita natin yung kanilang Benelli 180S. Titingnan natin yung kanyang specs. I-walk around rin natin siya. So, pupusisiin natin yung lahat sa motor na to. Sa huli bahagi ng video, titingnan natin yung kanyang latest price update. Huwag na natin patagalin to. Tingnan natin yung kanyang specs. Ito ay may 175.3cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled. May superior combustion efficiency siya dahil 3 spark plug siya. Siyempre FI, tapos may 6-speed manual transmission. So hindi din papahuli talaga ito sa power dahil may maximum power ito na 13.3 kW at 9,500 RPM. At may maximum of torque naman ito na 14 Nm at 7,000 RPM. Kanyang compression ratio ay 11:1. Kanyang bore and stroke naman ay 64 by 54.5 mm. Magmula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light talagang naka-LED na. So napakaliwanag ng kanyang mga ilaw. Naka-full digital panel naman siya at lahat ng information about sa motor na to ay makikita natin sa kanyang panel. Siyempre present dyan yung RPM indicator, speedometer, odometer, gear indicator, tapos may orasan na rin siya. Napakaganda ng suspension niya sa unahan dahil nilagyan ito ng upside down telescopic fork or inverted telescopic fork. Napakagandang laruin ng suspension niya sa unahan. Sa likuran naman ay nilagyan siya ng single shock absorber. Ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay nilagyan ng 180 by 17 at sa likuran naman ay nilagyan ng napakalapad na gulong na perfect talaga sa mga bumpy, sa mga corner na may sukat na 130 70 by 17. So naka-tubeless yung unahan niya tapos naka-tubeless din yung likuran niya. So naka-disc brake yung kanyang braking system sa unahan, 3-pot caliper siya. So makikita naman natin sa likuran disc brake na rin. So nung sinakyan ko, sinubukan kong sakyan yung motor na to ay napaka-comfortabling ay maneho niya dahil naka-upright position tayo. Siyempre yung upuan ng driver ay medyo mababa dahil gawa ng two-tone yung kanyang seat para sa angkas yung sa bandang likuran na medyo mataas. Yung upuan naman ng driver ay medyo nakalubog siya kaya naka-upright position tayo. Ang kanyang ground clearance ay 170 mm. Ang kanyang seat height naman ay 810 mm. So abot na abot natin dahil ang height natin ay around 5'5 hanggang 5'6. Depende sa suot nating sapatos. Medyo tiptoe tayo pero abot na abot ng dalawang paa natin yung ground. Perfect to sa mga height ng mga Pinoy, lalo na dun sa hindi biniyayaan ng ganun katangkakan. So napakaganda ng kanyang tangke, napakalaki. Ang kanyang fuel capacity ay 10 liters dahil FI na siya. So may fuel consumption siya na around 45 kilometers per liter. So talagang napakatibig niya. Siyempre dagdag sa forma ng motor to yung kanyang naked handlebar. So yung kanyang mga switches sa left side, ayan yung kanyang passing light, high beam and low beam, signal light, tapos yung kanyang busina. Sa bandang kanan naman ay nandyan yung kanyang kill switch, hazard light, syempre yung electric starter natin syempre dahil walang kickstart yung motor na to. Ayan mga dude, so bumagay din talaga yung kulay niya, na combination ng kulay orange tapos black lang. Iisa-isahin natin yung bawat sulok ng motor na to. So i-walk around review natin to. After nating i-walk around review, isusupatin naman natin yung kanyang seat height. So tara. Kaya mga dude, dito katabi natin yung Duke 200. Tara, i-walk around review natin ito. Simulan natin dito sa kanyang headlight. Yung kanyang headlight mga dude, so parang naka-heart shape siya. Yung kanyang ilaw dito naka-bulb type. Tapos yung mga signal lights niya is LED na rin. Pagbaba dito, ayan yung kanyang inverted telescopic fork. So napaka-durable tingnan. So upside down telescopic fork. So kanyang front fender, ayan. So magandang plastic yung ginamit. Tapos yung kanyang disc brake. Meron ditong reflector. Tapos malapad yung kanyang gulong. Naka-disc brake. Tapos yung kanyang caliper. Yung size ng kanyang gulong dito sa unahan ay 110/70 by 17. And pagdating dito sa kanyang tangke, ayan, so may nakasulat lang dito na Duke 200. Tapos dito may KTM. So pagdating dito sa kanyang makina, ayan, Racing KTM. Apaka ng rider. Tapos yung change gear pedal natin, ayan. So maganda siya. Tapos dito sa likuran, ayan yung kanyang single monoshock. Yung suspension sa likuran, ayan. Apaka ng upright natin. Yung chain guard, so maganda din. Swing arm. Yung kanyang gulong dito sa likuran, ayan. Napakalapad din. Tapos dito, pag akit natin sa may bandang pitan niya, may KTM.
Nung inupuan natin yung kanyang upuan, so malambot naman. Tapos hindi siya madulas. Yung kanyang tangke napakalaki. Pagdating dito, ayan yung kanyang instrument panel, naked handlebar, tapos yung kanyang handle grip. So sakto lang talaga. Wala siyang end bar. Yung kanyang mga switches dito sa left. Yung kanyang clutch, so malambot. Malambot na rin yung kanyang clutch. Pagdating dito, ayan yung mga switch niya dito sa kanan. Electric start, tapos kill switch. Yung brake lever niya malambot din. Kanyang side mirror, ayan, nakikita natin. So merong rubber dito. Ignition switch na dito. Tapos yung susian ng tangke. Pagdating dito sa may puwetan, ayan. So LED yung kanyang taillight. Kanyang signal light, nalagayan ng plaka. So ayan yung gulong niya dito, napakalaki. So halos isang dangkal natin, ayan. Dito sa gilid, ayan. So ayan yung kanyang display. So ganun pa rin, nandyan yung kanyang makina. So kitang kita natin, Motor X pa rin dito. So ano lang naman yan. Tapos dito racing KTM. So ayan mga dudes, so wala namang gaanong mga decals or sticker dito yung ating Duke 200 ano. So napaka minimalist din naman niya, tapos dalawang kulay lang yung ginamit, orange tapos black. Ayan mga dude, ano masasabi nyo dito sa medium segment natin na KTM off-road bike? Napakaganda ng kanilang promo ngayon dahil may less sila na 28,000. So dati ang price nila is 178,000. Ngayon halos pumapalo na lang siya ng 150,000. Mas mahal pa yung mga scooter na nasa 150cc category. Kaya ano pang hinihintay nyo, kontakin nyo na lang yung numero sa ibaba. So nandito tayo sa Motorcycle City Taytay. So iikutin natin siya, i-walk around review natin siya. So tara, let's go. So as you can see mga dude, ano, so nandito na tayo sa harapan ng Benelli 180S ano. So i-walk around review natin to. So ang kanyang appearance dito sa may unahan niya ay talagang napaka-macho ano. So magmula sa kanyang headlight pababa, tingnan nyo naman, napakaganda. Yung kanyang headlight heart shape, tapos parang yung headlight niya ay merong sa gilid na kulay white na parang daytime running light. Ayan, so bubusisiin natin lahat to. Yung kanyang mga decals, yung kanyang mga parts dito, paikot para masilayan natin kung anong meron dito sa motor na to. So tapos sa huling bahagi ng video titingnan natin yung kanyang latest price update. So ayan, kung nakikita nyo, may maliit siya na parang windshield dito sa unahan. Sa ulo niya, ayan yung kanyang mga signal lights na naka LED. Ayan, LED na rin yung kanyang headlight. So ayan yung kanyang kabuuan dito ano. So pababa, ayan yung kanyang inverted telescopic fork. So napaka durable niya. Ayan. So napaka minimalist din ang isang to dahil walang gaanong sticker or decals. Ayan yung kanyang front fender. So ayan, naka-mugs sa kabila, ayan. So may Benelli lang dito sa side ng kanyang tangke. Tapos combination lang ng red tapos gray. Pagbaba naman dito, ayan yung 3 colors. Green, white, red. Yung kulay ng Italy, tapos may nakalagay lang na decals na 3 spark plugs. So ayan yung kanyang elbow. Pataas dito, ayan. May glossy black lang dito. Ayan, may logo ng Benelli. Tapos yung kanyang tangke. Alright, so majority na kulay ng motor na to ay black. Combination ng matte black tapos ng glossy black. Ayan yung kanyang makina. Tapos ayan yung kanyang apakan ng rider. So may protection lang dito na bakal para hindi magasgas. Tapos yung apakan naman ng ating angkas, ayan, so alloy din siya, merong logo ng Lion dito, tapos nakasulat 4 valves, may susian. Tapos ito yung upuan ng rider, so malambot siya. Tapos may 180S dito sa bandang puwetan. Ayan, so ang kanyang suspension dito sa hulihan, ayan, single shock. Yung tire hugger niya, ayan yung kanyang swinging arm, of course yung kanyang chain, kadena, tapos napakalapad na gulong dito. Ayan, so may tapaludo din dito sa hulihan. Ayan yung kanyang tail light, tapos yung kanyang mga signal light dito, so LED na rin yan.
lagayan ng plaka, tapos may ilaw na rin dito yung ating plaka. Ayan. So pagbaba dito, ayan, may bilog siya na kulay red na reflector. So added visibility yan kahit na sa gabi. Ayan. Pagdating dito, ayan yung kanyang napaka-sporty din na muffler, combination ng matte black tapos ng silver or gray. Alright, ayan o. O, diba? So, sakto lang yung haba ng kanyang muffler. So, pagdating dito, ayan pa rin yung 180S. So, kagaya pa rin dun sa kabila. May 4 valves. May logo ng Lion dito. So, wala siyang kickstarter. Kaya, push starter tayo. Alright, so ayan yung kabuuan ng kanyang sidings. Ayan yung makikita natin dito sa bandang sa right side ng motor. Alright, so nandito pa rin tayo sa Benelli Antipolo. Ayan, so hindi lamang yan yung kanilang mga unit dito. So marami pa rin silang mga unit dito. Big bikes, scooter, may underboard din sila. Ayan, so located to sa Antipolo in front of Inares. Ayan yung kanyang address. So ilalagay ko na lang dito sa screen para makita nyo. So Benelli Antipolo. Siyempre hindi makakompleto yung video na to kung walang price update. Yung kanyang latest price update ngayon bago matapos yung taon na to, nasa 137,800. Pwede naman siya ng installment. Magda-down ka lang ng 20,700, tapos yung magiging 12 months mo ay 13,583. Yung 18 months mo naman ay 10,005. Ang 24 months mo ay magiging 8,106. Yung 30 months mo ay 7,071. Yung 36 months mo ay 6,366. At ang kanyang 48 months naman ay 5,551. So that's it for today's vlog mga dude. Kung nakaabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo naman kalimutang mag-like bilang supporter sa ating channel. At syempre, i-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod na video, update about sa mga motor. So that's it for today. Thanks for watching. Bye.